Noel? Okay. Mm. Ang daya mo, ha? Okay. Kung na nakahula, ikaw pa kumulekta ng premyo, ha? Oh, sige. Ako ngayon ang may utang. Pero akong bahala. Punta tayo doon. Ililibre ka sa kantin. Talaga? Sige. Okay. Oh. Thank you. Ikaw talaga, napaka-aggressive mo, ha? Kung irresistible lang ang kasama ko. Kamukha ni na Juliet, Helen, Susan, Gina. Humahabol lang yun. Hindi ko naman pinapansin. Yabang mo talaga. Sinama magyating, ha? Samantalang ikaw, tignan mo, sunog ka na, itim-itim mo na. Sino mga chicks na sinama mo dito dati? Mga chicks, mga cats. Nag-fishing kami sa Quezon. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, eh. Mas marami ka pang panahon sa barkada mo, ha? Yan ang sikreto. Pagkatapos ng kalokohan namin, sabik na sabik naman ako makakasama ka. Oli ka, para malagyan kita ng oil sa likod. Sige. O, tignan mo nga, nagbabakbak na. Oo nga. Yan ang namimiss ko. Yung haplos ng malalambot mo mga palad. Sa makapal na balat mo, ganon. Teka, mag-i-stretch muna ako, ha? Para maarawan naman akong puti-puti ko, ha? Sige. Bay. Nasabi mo na ba sa parents mo mga plano natin? Hindi pa. Pero pag nag-dinner ka doon, susurpresahin natin sila. Paano kung pigilan ka nila? Kung ang anak nila napaibig mo sila pa. Alam mo, kinalabutan ako nung mabasa ko ang last stand dito sa koridor. Bago nila sinukot tong lugar na to. Isipin mo, matagal nang bumagsak ang Bataan. Tuloy pa rin ang kanilang laban.
Eh bakit naman kasi kailangan pa maggera? Magpatayan, eh pwede naman magmahalan. Oo, nagsalita. Eh bakit mo ako ginagera tuwing magsiselos ka sa akin? O iba yun ha, walang namamatay dun ha. Hindi mo ba alam? Tuwing inaaway mo ako, parang unti-unti mo na rin ako pinapatay. Alam ko na. Dito mo nalang ipatayo yung dream house na gusto mo ipagawa para sa akin. Ano? Sino magiging pasyente mo? At sino naman ang magiging kliyente ko? Ah, hindi. Basta gusto ko dito para tayong dalawa na lang. Wala na ibang chicks na makakakita sa'yo. Hanggang ngayon pa ba naman? May duda ka pa na solon-solo mo na ako? Tira mo, oras na makausap na natin ang parents ko, before you know it, kinakasal na tayo. Naistorbo ka ba ang tulog ng mahal ko? Eh, hindi naman ako natutulog eh. Nag-iisip lang. Nag-iisip ka na naman ng ano? Wala. Nahinggit lang ako sa alon. Nakakagulong ko sa gustong umanod, sa hangin, nakakaihip ko sa gustong pumunta. Nagagawa naman natin ang gusto natin eh. Ngayon, na hindi pa alam ng parents mo ang tungkol sa relationship natin. Ba't ayaw matanggalin sa isip mo ang parents ko? Wala. Maybe a woman's intuition. Ang feeling ko kasi mas mahaba pa sa San Juanico Bridge yung obstacles natin. Bueno. Kung ganun eh, kakailanganin mo assurance ko. Ano ba yung mahalagang bagay na sasabihin mo sa amin ng mami mo? Alam mo ba, kinancel ko yung luncheon meeting ko? Because you said this is very important. Eto nga ho, Dad. Kami ho ni Marie eh, gusto na naming magpakasal. Pakasal? Kailan? Sa lalo hong madaling panahon. Magtatanan lang ho sana kami. Eh, pareho pa kayo hindi tapos. And Noel, second year ka pa lamang sa architecture, di ba? And ikaw naman, Iha. Fourth year medicine proper ho. Oh my God. Pareho pa kayong mga bata. You have a long way to go. Alam mo yung dapat yung gawin? Maghintay muna kayo. Then after you graduate, you can go on with your plans. Yun na nga ho. Naisip po namin ni Marie na we don't have to. Dahil pwede naman ho kami mag-aral na nagsasama. Ayaw na ho namin maghintay. Paano kayo mabubuhay kung sakali? Iho, teka sandali. Paano ang plano namin para sa'yo ng daddy mo? Plano? Ano ang plano? Of course, gusto niya magtapos ka ng course mo sa Europe. Same school kung saan nag-graduate ng architecture ng daddy mo. Hindi ba, Ed? Oo. Noel, mabuti pa kaya ihatid mo muna ako. Bago niyo ipagpatuloy ang pagtatalo ng parents mo. If you'll excuse me, Mom, Sir. Alam mo, tama rin sila eh. Kailangan matapos muna tayo ng pag-aaral bago tayo magpakasal. Parang hindi magandang start yung pareho tayo nag-aaral and then we'll be saddled with so many responsibilities. We're not prepared for it yet. Ikaw talaga kahit kailan, blow hot, blow cold. Kung gaano ka kainit magpakasal last week, ngayon ganito ka kalamig. O ngayon, nasan yung bukas na pinaplano mo hanggat sa kalit-liit ang detalye? Pinaputok ng parents mong parang bula. Hindi naman sa baliwala ang lahat ng pinag-usapan natin. Ang point ni Mama, na maghintay tayo sandali. Sandali? Sandali ba yung 3 taon? Anything can happen in 3 years. Bukas lang pwede tayong bombahin ng Russia. Alam mo, Noel, mabuti pa pag-usapan na lang natin ang present. Mukhang wala naman tayong future eh. At saka let's face it, sa 3-4 na beses kong nakausap ang mama mo, malakas ang feeling ko na talagang hindi naman niya ako gusto. How can you say that? Of course she likes you. Kung hindi, matagal na niya sinabi sa akin yon. Wala naman ako nakikitang pangit na trato si Mama sa'yo. Kung nasa bahay ka naman, ang ganda naman ang pakita niya sa'yo. Pakitang tao. Maganda ang pakita niya sa akin dahil nandun ka. Actually, sa tingin ko, the only reason na pag-aaralin ka niya sa Europe dahil gusto niya tayong paghiwalayin. At anong gusto mong palabasin? Nahipokrit ang mama ko? Oo. At alam mo ba kung ano? I wouldn't want her for my mother-in-law. Kaya mas mabuti na rin yung hindi matuloy ang kasal eh. Dahil ayoko naman ipagpilitan ng sarili ko sa isang lalaking hindi kayang panindigan ang sarili niyang desisyon.
At lalong ayoko makapag-asawa ng isang mama's boy. Good night and goodbye. But what do you have against their getting married? Akala ko ba ikaw itong excited na magkaapo? Of course, excited ako magkaroon ng apo. Pero on one condition. Gusto kong anak ni Noel, hindi anak ni Marie. Gusto ko kay Karina. Sino Karina? Anak ni Paring Bert? Ano ba talaga ang laman ng baon mo? Surprise yun. Basta pagdating mo doon, tsaka mo nalang buksan. O, Iho, excuse me. O, nakaayos na ang lahat. Ina-arrange ang daddy mo. Pagdating mo roon, tawagan mo kagad si Uncle Freddy mo. Ask him kung paano ka maghihintay. Magkapasundo ka sa kanya, ha? Yes, ma. Ito na yung stubs mo at ticket. May 1 oras ka pa para maghintay. Bakit di muna tayo pumunta sa restaurant? Sige, Dad. Mauna na kayo at susunod na lang kami. O, huwag kayo masyado magtatagal, ha? O, Iho, anong gusto mong i-order ko para sa'yo? Manaman. Hindi na bata itong anak niyo. Pabayaan mo na yung anak mo. Halika na nga. O, sige, okay. Sino ba talaga hinihintay mo? Kanina pa umiikot yung mata mo. Yung doktora mo? Baka lang sakaling dumating. Pero mukhang malabo. Galit siya sa akin. Eh, ganun naman pala. Galit naman pala siya sa'yo eh. Kaya pwede ba? Ako na lang ang pansinin mo. Ate Marie! Ate Marie, ba't ka umiyak? Malupit ang tao. Sakit ang buhay. Andun lang siya sa kabila ng dagat. Hindi siguro niya ako naalala. Sino ba siya? Ba't kanya pinahiyak? Salbay ba siya? Mabait siya, Mickey. Pero ang mga tao sa paligid niya, parang ayaw makakita ng taong maligaya. Ituro mo, susuntuin ko. Huwag na, Mickey. Masyado nang malupit ang mundo. Huwag mo nang dagdagan. Basta! Huwag ka nila hapin! Kawawa sila sa akin! Ang tanda-tanda mo na. Ilang taong ka na ba? 12 and a half, going on 13. Tignan mo nga naman. In a few years, binata ka na. Talaga? Darating ang araw, mas malaki pa ako sa'yo. Sigurado, ang laki-laki ng bulas mo eh. Alam mo, paglaki ko, gusto ko maging basketball player. Talaga? Sige, pag naglalaro ka na, panonoorin kita. Baka pag nandun ka na hindi mo na ako pansinin. Lalo na pag naging star ka na, marami na magagandang dalaga ang hahabol sa'yo. Hindi, baliwala sila lahat. Isa lang ang girlfriend ko. Ikaw. Ay, nako, Mickey. Pagdating mo ng college, marami ka na magiging classmates na magaganda. Yung hindi mo na ako mapapansin eh. Mami. Mickey, bukas na yan. Baka madaganan mo pa yan, masugatan ka pa. Basta. Paglaki ko, gusto kong maging girlfriend siya. Mickey, paglaki mo, marami ka pang girls na makikilala na kasing age mo. Ayoko. Maganda naman si Ate Maria. Kamukha mo. Maganda. O, sleep na, ha?
house natin. Ngayon, may sliding door dito na tutuloy sa terrace. On the left side is the kitchen. Yan. Hindi. Alisin mo yung sliding door sa terasa doon. Tapos ilipat mo sa living room. Para pagbukas nun, diretso na sa garden. O pag may party tayo, di lusot-lusutan na. Right? Bueno, your wish is my command. Tanggalin natin to. Now we come to the most important part of the house, yung bedroom. Ikaw talaga napaka one-track mind. Siyempre, ang masus bedroom ang pinakamalaki. With his bathroom and dressing rooms combined, okay? Ngayon, dito tayo maglalagay tayo ng terrace para pwede tayo mag-breakfast. Ayoko ng terasa. Delikado yan. Bakit? Madali tayo mapapasok na magnanakaw. Sa bagay. Buti sana kung ibang gamit ang nakawin, kung ikaw. Tanggalin ang terrace. Tara, and 2 boys. Tapos tama na yun, ha? Promise? O at least may isang bagay na tayo napagkasunduan. Dapat. Bakit? In bad shape pa rin ba ang construction company nyo? I hate to admit it, pero para pa tayo magiging magkaibigan. It's true, it's in a bad shape. Ilang buwan nang ang depressed si Emily. Kaya hayun, naghahanap siya na maaaring mag-absorb ng remaining assets ng company para hindi na kailangan mag-retrench. Kawawa naman ng mga empleyado pag nangyari yun. Marami pa namang walang trabaho ngayon. Naku, ewan ko nga ba. Siguro dahil Ang sa wall pagiging mo. self-centered ko, wala na ako iniisip kundi ang sarili ko at saka si Emmy. Biro mo, pag nagsara ang company, malaking pera mo, paano na lamang si Marie? Eh, bakit yan ang pinuproblema mo? Kasi, ang sabi niya, pagka-graduate niya sa medicine proper, gusto niya mag-specialize in cosmetic surgery. It will take another 4 years. Eh, paano naman kami ni Emil? Baka pagdating ng panahon na yun, hindi na namin siya kaya mapag-aralin. Eh, nakakahinayang, hindi ba? Rita, tignan mo mga anak natin. Ang sweet-sweet nila. Kala mo mag-boyfriend, ano? Oo nga, no? Huwag mo namang sasabihin sa edad ni Mickey, eh. Mahilig siya sa Oo, ano? older women. Ay, naku, kilig na yan. Alam mo, makatabi lang niyang Ate Maria. Hindi na siya makatulog. Ay, naku, matindi talagang kasya sa anak mo. Ay, naku, hindi nga ako tinigilan hanggang di ko sinama rito, eh. Oy, ang age ba ni Mickey, pwede na. Pwede nga, no? Pwede nang ma-in love. Ikaw talaga, akala ko kung anong ibig mo sabihin, eh. Ay, naku, teka muna. Taonin muna yan. Magmimerienda muna tayo. Dali, Sige. nagugutom na ako. Tara. Taonin muna yan. Oh, Marie, halina kay ni Mickey. Magmerienda na tayo. Miki, gusto mo na magmerienda? Ayoko pa, busog pa ako eh. Mami, mamaya na lang. Susunod na lang kami. Okay, Ha? basta andito na yung Oo, pagkain, ha? Okay. Hi, Marie! Kamusta ka na, Iha? Mabuti ho kayo. Wala, fine. Kanina pa ako naghahanap ng wedding gift para kay Karina at kay Noel. It has to be something small but syempre expensive dahil papadala ko pa ng Europe. Wedding gift? Oo, dahil next month ikakasal si Noel at Karina. Bakit, Iha? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Nabanggit ho niya sa sulat. Pero ang pagkakaalam ko lang ho dito sila sa Maynila magpapakasal. Hindi ko alam sa Europe. Of course not. Ako nga rin mismo nabigla eh. Iha, tell me, ano ba nangyari sa ni Noel at, ba't bigla kayo nag-break? I mean, nagkasamaan ba kayo ng loob bago siya umalis? Hindi naman ho siguro baka hindi lang ho kami talaga magkapalaran. Well, that's life. Darating din ang panahon, makakahanap ka ng para sa'yo. Oho, katunayan meron na. Siguro ho by next week i-announce ko na ang aming engagement. Really? Oh, Oho. that's good. O, sige, Iha, meron pa ako ras. Okay, bye. See you. Hayaan mo ako na lang. Hello? Ang puti, Mom, please. Sandali lang, iho, titignan ko. Si Noel. Sagutin mo na. Ayoko, Mami. Wala ako. Bahala ka na, gumawa ka na ng dahilan. Iho? Sorry, hindi ko inabutan.
nakaalis na pala eh. Eh kasi, manghiram daw siya ng libro sa eskwela niya. Oh, may pagbibiling ka? Oo. Oh, sige, makakarating. Take care. Iha, bakit hindi mo kinausap si Noel? Baka naman meron siya importanteng gustong sabihin sa'yo. Alam ko na ang sasabihin niya. Kasal na sila ni Karina. At ayoko nang marinig pa, lalo na kung manggagaling sa bibig niya. Paano kung nagsinungaling lamang ang mami ni Noel? Niloko ka para tuluyan kayo magkalayo. Ma, please. Huwag mo na akong pahirapan. Kaya nga ako nagko-concentrate sa studies ko para makalimutan ko na siya. Ma'am, may sulat to para sa inyo. Salamat. Sir, Mr. Villar will see you. Send him in, please. Mr. Villar? Mr. Castillo, I'm Jack Villar, son of Conrado. Bakit? Masyado bang busy si kumpadre? Pasensya na kayo, Mr. Castillo. Nagpunta ang daddy sa Taipei on a very important business. Kaya ako nalang pinapunta niya rito. Well, anyway, he's extending his apologies. That's okay, Jack. Please, have a seat. Thank you. Alam mo, Jack, ngayon lang tayo nagkita. Pero madalas ka nang banggit niya sa akin ng dati mo. I've been working the States for the past 5 years. At ngayon lang ako nagbalik bayan. Gusto na kasi ng daddy mag-semi-retire. Ako na magte-take over. So, do I take it na nabanggit naman ng daddy mo sa'yo ang tungkol sa problemang inilapit ko sa kanya? Kinausap niya ako bago siya umalis. At gusto niya ipasabi sa inyo na wala na kayong problema. Teka, para napakadaling sabihin nun ha. Exactly what did your father mean when he said that? I understand na naghahanap kayo na mag-i-invest sa business ninyo. Which I understand has not been doing well for the past year or two. Alam mo, optimistic naman ako eh. That by next year, business will be better. That's why I asked your father na kung maaari i-absorb muna ng business ninyo ang aking mga financial problems. Confident naman ako na makarecover ako. Like my father said, bahala na raw siya sa lahat, including your debts. So, ngayong mag-business partners na tayo, kailangan natin mag-celebrate. Aasahan kita bukas ng gabi sa bahay, mag-dinner tayo. Isama mo ng misis mo at nang makilala namin. Binata pa nga ho ako eh. Kaya matagal pa maging lolo ang daddy ko. Aba, magaling pala yung pagkakauwi mo sa Pilipinas. Pero ngayon, tiyak wala ka na ligtas, makapag-aasawa ka na. Sana nga ho. Marie, may dinaramdam ka ba? Wala, bakit? Kasi, kanina ko pa napapansin mukha ka matamlay. Hindi, ma'am. Napuyat lang ako kagabi dahil exams na namin next week eh. Baka naman sa sobrang subsub ng ulo mo sa libro na yan, mapano ka na? Hindi naman. Don't worry, ma'am. After our exams, promise wala akong gagawin kundi kumain at matulog. At mag-socialize. Ma, Marie, kung si Noel ang ipinagluluksa mo at inaaksaya ng mga luha mo, I think it's about time na ibaon mo na siya sa limot. Masyadong matagal na siyang nakaburol dyan sa puso mo. Iha, ang isang lalaking katulad ni Noel na nakagawa sa ng isang bagay na walang kapatawaran ay hindi dapat bigyan ng ganyang kalaking importansya. Remember, you're only young once. At saka isa pa, hindi porket sinaktan ka ng isang lalaki, mag-old maid ka na. okay. Don't worry, ma. Matulog ka na ng mahimbing. I promise you, ang unang lalaki magpo-propose sa akin. Pakakasalan ko. Ano naman ang trabaho mo nung nasa stage ka? I've been working in an advertising agency. First love ko kasi ito, kaya mahirap i-give up ito. Eh di lalong mawawala ang panahon mo para sa chicks kung
magwa-workaholic ka na naman. Darating at darating din yun. Kahit na hindi mo hahanapin, makakita rin siguro ako. Mabuti na lang. Dito niyo ako kinumbida. Namimiss ko na kasing home cooking. Alam mo, Jack, ang mag-ina ko nagluto niyan. Ditas, mukhang pinagbuti mo ang, ang paghahanda nito para sa okasyon na ito, ah. Kasi ang sabi mo, special ang ating panauhin. Ikaw ang nagsabi niyan, Daddy. Hindi kami talaga pwedeng masira ni Mommy. Dahil ang darating mong bisita ay well-traveled at marami na siya natikmang pagkain sa ibang bansa. Kahit na masarap ang foreign dishes, sigurado naman, Jack, na namimiss mo rin ang ating mga native dishes katulad ng mga like bagoong at saka itlog na pula. Kahit na ho, tinapat tuyo. Mabuti na lang. Tinuruan niyo magluto si Marie. Bihirang-bihira ngayon sa mga babae marunong sa kusina. Hilig ko lang talaga. Nagmana ako sa Mommy. Feli, abutan mo ng imbutido si Jack. Yes, ma'am. Mr. Castillo, naalala niyo pa ba yung sinabi niyo sa akin sa opisina noon? Alin yun? Mabuti na lang at bumalik ako dito. Dahil siguradong wala na akong ligtas sa pag-aasawa. I think you're right, Mr. Castillo. Ngayon nakilala ko na napakaganda niyong anak. May feeling akong malapit na matapos ang aking pagiging bachelor. Ready? Oh, Mari, hindi ka pa yata kumakain, ha? Ay, naku, hindi ko makakain. I'm so excited for your daughter. I'm having butterflies in my stomach. Akalain mo, napakagwapo na napangasawa ni Marie. At balita ko, Charles, mayaman pa, ha? Not a bad catch. Alam mo, kasama na rin kami ni Emmy sa swerte niyan, Mari. Kasi, yung pamilya ni Jack ang sumagip sa aming negosyo nang ito'y bumabagsak a couple of months back. Kaya malaki utang na loob namin dyan, eh. Mare, ako kaya may chance pa makahook ng ipapalit kay Ramon. Why not naman? As a matter of fact, binata, biyudo nga pala yan si Conrad, yung ama ni Jack. Father, baka mapabigas ang pagkanta ako ng Dior. Abo, Mari, hindi pa naman gurang, ha? At saka, very romantic. Boy, simpatiko. Kasi nga pala, nasan nga pala si Mickey? Hindi ba sabi ko sa isa mo ngayong gabi? Ay nako, yun ba naman ay mapapadalo mo sa kasal ng kanyang greatest crush sa buhay? Ayun, nung makuha ang imbitasyon sa kasal, nag-iiyak at nagkulong sa kanyang kwarto. He's experiencing his first heartbreak. Kawawa naman. Ang dami nating bisita para estimahin. O, sige na nga. Jack? 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 Hello? Mami? Nung ikasal ka ba, ganito ka rin? Ang ibig ko sabihin, nung ikasal ka ba, ganito ka rin kasaya? Yung parang nasa langit ka sa kaligayahan? I'm sorry I bothered you, Mommy. I'll just talk to you tomorrow, okay? Bye.
sige, I'll go ahead, Total, wala na naman tayong pasyente, okay? Magde-date ho ba kayo ni Uncle Jack? Your Uncle Jack and I are dining out. It's our anniversary. Wow, I can't believe it. Parang kailan na kayo kinasala. Happy anniversary, ha? Thank you. Pero bukas na regalo ko. Don't bother, basta ipagdasal mo na lang ang aming relationship. Alam mo naman iba dyan, 8 months lang hiwalay na. Auntie Marie, pwede ba kitang ma-interview? Bakit? What's the secret of a successful marriage? Simple lang. Kumbaga sa sayaw, I let him lead. At wala akong ginagawa kundi yung sumunod. Sige, I'll see you. Okay. Is that all, ma'am? Yes, thank you. Happy anniversary. Sana hindi ka na lang gumasta. It's enough that we're together. Sige na, buksan mo. Marie, darling, not all the diamonds in the world can buy the love I have for you. Always, Jack. You're so sweet. Love, sana itinago mo na lang ang pera. Meron ako mas gustong regalo eh. Sige, sabihin mo lang. Kadalasan kasi naiinip ako. Lalo na pag nag-abroad ka. Mas maganda siguro kung may nilalaro ako. Love, gusto kong magkaanak na tayo. There's plenty of time for that. Mag-enjoy ka na parang dalaga. Habang ako naman, pinalalago kong ating negosyo. Gusto kong ibigay sa'yo ang buong mundo. Eh, hindi ko naman kailangan ng buong mundo eh. Ikaw lang. Jack. Let's go home. Magiging itsura nyo after the operation. Ayan, magiging mistisang-mistisa na kayo. Baka pati asawa nyo hindi na kayo makilala niyan. Baka hindi na kayo papasukin sa bahay. Eh di bahala siya. At saka, doktora, pakitanggal niyo naman itong double chin ko, ha? At saka itong aking baba, pakiusli ng konti. At saka sana may cleft chin, ha? Sure. Auntie Marie, what's wrong? Emmy, kindly cancel all my remaining appointments for today. Masama ang pakiramdam ko eh. Hindi ko na yata kaya. Ay nako, Auntie Marie, you've really been working so hard this week. Why don't you relax once in a while? Teka, since it's merienda time naman, why don't I treat you to a cup of coffee para maka-unwind naman tayong dalawa? Auntie Marie, I don't mean to pry into your personal affairs, but is something bothering you? Ewan ko nga ba. Baka overworked lang ako. Let's face it, I'm not getting any younger. Maybe I should go and recharge my batteries. That's a good idea, but hindi ka na magbakasyon ni Uncle Jack. Alam mo naman yun. He's married to his career. Number 2 lang ako sa negosyo nun. Kahit sumama ako sa business trips niya, hindi ako maasikaso nun. Isn't that unfair? Diba sa isang relationship, dapat mas importante yon kaysa sa paggawa ng pera.
Napaka-idealistic mo talaga. Siguro dahil bata ka pa. Pero when you've been married for some years katulad ko, you learn to be realistic. As long as good provider ang asawa mo tumuuwi sa'yo gabi-gabi, I guess wala ka nang dapat ireklamo pa. Ang problema ko naman ngayon, ang sarili ko. Bakit naman? Imagine, 20 years old na ako, hanggang ngayon, wala pa rin akong boyfriend. Date nga ako ng date. Pero there's no one I really like. Inip na ako. Baka naman si Prince Charming na hinahanap mo hindi ka naman si Cinderella. Imagine at your age, napaka-independent mo na. Baka kaya mo na sumuporta ng asawa niyan. Ay! Ako, sorry, miss. Sorry, ah. It's all right. Thank you. Kasi Sorry. kasalanan ko naman eh. Ate Marie? Oo nga, it's you, Ate Marie! Mickey, ikaw nga ba? Yeah, it's me! Oh, no. Mickey, maraming tao rito. I'm sorry. I got so excited. Where have you been all this time? Kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Cosmetic surgeon na ako ngayon. At meron na akong sariling clinic dito sa Makati. Talagang pinanindigan mo ang pagiging doktora mo. Alam mo, sana, katulad mo rin ako, na I can do what I want to do or want to be. Bakit naman hindi? Ano ba gusto mo? Well, I took up medicine. Na-inspire ako kaya gusto kitang gayahin. Kaya lang, kahit na anong hilig ko, talagang walang hilig sa akin ang course ko. So I have to shift. I have to go to music. Eh, nagustuhan ko naman, if you want, one of these days, I'll compose a song for you. Talaga? Ano namang klaseng kanta ang gagawin mo sa akin? Siyempre, love song. Mickey. Correction, please. It's no longer Mickey. It's Mike. Malaki na ako. Binata na ako. Oo nga eh. Hindi ko akalaing tatangkad ka ng ganyan. Kaya halos hindi kita nakilala kanina. Siguro naman, pwede na kitang tawagin, Marie. Tanggalin ko ni ate. Nakasiwa. Total, feeling ko, pareho lang tayo na edad eh. Ikaw naman eh, masyado mo akong pinababata. But thank you. I'm very flattered. Siguro man laki na anak mo, no? Ilan na ba? Wala pa nga eh. Wala? Bakit? Ayaw mo ba? Eh hindi naman sa ganun. Gustong-gusto ko nga eh. Kaya lang siguro hindi pa kami swertehin ni Jack. Siguro pareho kami busy sa careers namin. Hindi pa kami makatsyempo, alam mo na. O bakit? Wala. Wala naman. Ngayon nagkitan tayo ulit. Bigla ko na-realize how much I missed you all these years. Ikasal ka. Parang biglang minawala sa buhay ko. Ikaw, na-miss mo ba ako? Oo. Nagtaka nga ako kung ano nangyari sa'yo eh. Bigla ka na lang huminto ng pagpunta sa bahay. Yun lang. Nagtaka ka lang. Hindi mo ako hinanap. Mike. Oo nga pala. Kasal ka na pala nun. Anyway, pwede ba tayo magkita ulit? Can I still see you sometime? Sure. Pwede mo naman ako puntahan sa klinik ko eh. Lagi ako nandun. Siguro man, di ko na kailangan magpa-special appointment, no? Basta't ikaw anytime. Naku, kailangan bumata ako ng 10 taon. Para naman may maligaw sa akin. Alam mo, may pinag-aaral ako. Kasi 4 ang anak ko. Mas mabuti yung siguro kung tumawag muna kayo sa telepono para may gawa ko naman kayo ng appointment. Okay. O ano, wala ka bang duda? Nagaganda pa ako? Wala akong duda. O sige, alis na ako ha. Good afternoon. Ano si Marie? Si Dr. Villar? Oh, my auntie, Dr. Villar. Ah, pamangkin ka niya? Oo, ikaw, ano kanya? Wala. Kaibigan. Let's say, a childhood friend. Wala siya, may nilakad, but she'll be back in a while. Is it okay if I wait for her? Sure, sit down. Thanks. What's your name nga pala? I'm sorry. Nakalimutan ko introduce ang sarili ko. I'm Mike. Mike Diaz. Ako si Emmy. Hi. Hello. Would you like anything to drink? Coffee, juice? I'm okay. Emmy,
Masyado ako napagod sa conference. Give me 30 minutes na magpapahinga lang ako. Oh, Mike! Hi, Marie. Auntie, kanina ko pa talaga hinihintay niyan eh. It's nice of you to drop by. Sabi mo anytime, di ba? So, here I am. O, nagkakilala na kayo ng pamangking ko? Oo, Auntie. Alam mo, tamang-tama ang pagdalaw mo. Birthday kasi ng asawa ko eh. And we're planning to go out for dinner. Ang sabi ng Uncle Jack mo, Emmy, sumama ka daw. Talaga, Auntie? Sumama ka na rin, Mike, para makilala mo mister ko. Okay? Okay. Alam mo, Mike, may build ka. At matangkad pa. Gusto mo ba maging commercial model? Jack is an advertising executive. And he's always on the lookout for models. Kaya kung gusto mo, pumunta ka sa office niya para mabigyan ka ng screen test. Here's my card. Call me if you're interested. Sige, pag-iisipan ko. Auntie Marie, sabi ni Mike, childhood friends daw kayo. Paano nangyari yon? Actually, si Mike ang bata pa noon. Ako, dalaga na. Alam mo, sweetheart, ako nagbe-babysit kay Mike nung maliit pa siya. Pag lumalabas ang mga mami namin, iniiwan sa akin si Mike. Kumisang nga sa tabi ko pa yan natutulog eh. Oo? Ba't di ko na naalala yon? Paano naman baby ka pa noon? Siguro ngayon ang dami-daming dalagang humahabol sa'yo, no? Wala yon. Mike, may girlfriend ka na ba? Wala pa naman. What qualities do you look for in a girl? Kailangan ba maganda siya or is it enough na mabait siya? Emmy, pabayaan mo munang kumain yan si Mike. Baka mabulunan pa yan sa katatanong mo eh. I'm sorry, Uncle. Okay lang yun. Siya nga pala, kung wala kayong gagawin after dinner, why don't we go to a disco? May bagong bukas na dito sa Makati Avenue. At balita ko, masaya raw ang happening dun. I think I'm a little bit too old for that. Saka, may taping pa ako bukas. Kailangan ako magising na maaga. Ikaw, Marie. I'm sorry, Mike. Hindi ako pwede magpuyat eh. Na seminar ako bukas. Bakit hindi na lang kayong dalawa ni Emmy ang lumabas? Total ang disco naman eh, para sa mga young people, di ba? Well, the truth is, gusto ko lang mag-take advantage para makadisco ng libre. Palabiro pala to si Mike, ah. But don't worry, Emmy. Mag-iipon ako sa allowance ko. And when I'm ready, susunduin kita sa office mo. Kung gusto mo, pahiraman kita. Saka mo na lang bayaran kapag nagkapera ka. Hindi daw take advantage yun. Abuso na ho yun. Ano tingin mo sa asawa ng Auntie Marie mo? Ha? Sa tingin ba, bagay sila mentally and physically? I think so. Maganda naman si Auntie Marie eh. Maganda rin naman yung asawa, di ba? Compatible naman kaya sila. I'm sure. I mean, you know, they're both professionals. Diba, doktora si Auntie Marie. Tapos si Uncle Jack naman, executive. So, sigurado ko they talk about a lot of interesting things pag magkasama sila, diba? Alam mo, bihira talaga sa babaeng katulad ng ganda ng Auntie Marie mo. Look at her, you'd never think na may asawa na siya. Parang hindi siya nagbago. Bata pa ako. Ganyan na itsura niya. Never think na she grew a day older. Pero yung asawa nung parang sa tingin ko, may age ka na sila eh. May edad na ba yun? Alam mo, napaka-straight nun. Tsaka napaka-formal ng dating. May pagka-conservative pa. What will you have? Orange juice. Isang orange juice sa isang brandy. Masaya kaya si Auntie Marie mo sa Uncle Jack mo? Sa palagay ko, hindi. Kasi, I could tell na gusto niya kanina sumama mag-disco nung niyaya ko siya. Pero ang KG na asawa niya. Mike, bago mo ituloy, ang panlalait mo sa asawa ni Auntie Marie, there's something you should know. Kamag-anak ko si Uncle Jack, hindi si Auntie Marie. Kapatid siya ng mami ko. I'm sorry. What I mean is, hindi. Alam mo, bakit talaga silang dalawa eh? Diba? Oo. Mike, if you're really sorry about the things you said, Yeah. you have to make up for it. I'm sorry. Ano yun? Sayaw mo ko ulit. Sure. Basta wag mo akong susumbog sa Uncle Jack mo, ha? In one more condition. Okay? Basta wag kang magyayang umuwi kapag ayoko pa umuwi. What? Yeah. Sure. Tara. Mike, I live alone. Oh, ang parents mo, ha? Nasa States, nag-migrate na. Kapatid mo. They're all married. I'm the youngest. Yung kaisa sang lalaki, nasa US Navy.
Aren't you scared to leave by yourself? Babae ka pa naman. Eh, may bantay naman ako si George. May kalipin ka ng boyfriend? Yung police dog ko. Ah, I have to leave na. Baka mayari pa ako. Mike, kung talagang type ka ng amo niya, wala siyang magagawa. So, don't I get a good night kiss? A what? Look, Mike, you were such a lousy date tonight. The least you could do is at least give me a good night kiss, hindi ba? Para hindi naman totally masira yung gabi ko. And, hindi naman chismos yung mga neighbors ko eh. Wow! Hindi ka lang pala lousy date. Lousy kisser pa. You know what you should do? You should learn from someone who's more experienced than you. Good night. Good night. Galing sa dean mo. It says there that you haven't been going to school for the past 3 weeks. At tinatanong kung magda-drop out ka na. I'm sorry, ma. Ay nako, Mickey. We've been through this many times before. Nung una, sabi mo, bored ka sa klase mo, hindi marunong ang mga teachers mo. Then the following year, sabi mo laging sumasakit ang ulo mo, nangihina ka. So, pina-general check-up kita. Walang masama sa'yo. So what's your excuse this time? Emotional problems, ma. Emotional problem? What do you mean? Why? Do you miss your dad? Nagka-trauma ka ba dahil iniwan niya tayo at meron na siyang ibang pamilya ngayon? Am I not enough? Do you think I'm inadequate as a single parent? Tell me. Ma, you don't have to be hysterical. And don't worry, I don't need any psychiatrist. Madali naman solve yung problema ko eh. Hi, Mike. Hi, Amy. Wow, thanks. Ang bango. Thank you, ah. Alam mo, pihira ng mga lalaking nagpapadala ng roses ngayon eh. Nag-abala ka pa. Well, I guess this is your way of, well, making up for a first date, di ba? Thanks, ha? Alam mo, Amy, para kay Marian eh. Ah, ikaw talaga. Alam ko, nagbibiro lang naman ako. Hindi ka na mabiro. Ayan siya sa loob. Sige, pasok na. Thank you. Come in. Oh, Mike! Hi. Anong ginagawa mo rito? Wala. Dumadalaw. Oh, Para sa'yo. Ganda naman. Bakit? Di ko naman birthday, ah. Sabi nga nila, say it with flowers. And I just want to say na... What? Na... What? I like you a lot. Alam ba ng mami mo nauubos ang allowance mo sa kabibili ng bulaklak? Tinutulan na nga ako ng allowance ng mami ko eh. Bakit naman? Eh paano nahuli niya ako na ilang linggo na ako hindi pumapasok sa eskwelahan? At bakit ka naman hindi pumapasok? Because I'd rather spend my time with you. Oh, after a cup of coffee, hindi sa tinataboy kita. Pero marami pa akong gagawin at darating na ang asawa ko. Oh, eh ano naman kung dumating ang asawa mo? Excuse me, ma'am. Tumawag ho si sir sa phone. Sabi niya, hindi daw ho siya maghahapunan dito sa atin. Pagkatapos, mag-i-entertain daw ho siya ng isa niyang kliyente. Sige, Julia. Opo. Oh, paano ba yan? Baka naman maging masama ang kaibigan pag iniwanan kita maghapon ng mag-isa. Mike, tigilan mo na ako, ah. Puro hangin na yung tiyan ko. Eh, paano? Bira kita makita nakangiti. Kaya ito, nagpapakomedy lang ako. Most of the time kasi, dahil kita nakikita, you look sad. Para bang like ka, may inisip na problema eh. Well, if you have the kind of problems na meron ako sa trabaho ko, palagay ko wala ka na rin oras tumawa. Are you sure yun ang pinaproblema mo? O mas personal doon? Mas personal na ano? Like, hanggang ngayon, wala pa asawa mo. Mamaya pagtulog mo, hindi mo pa siya katabi. I don't think my sleeping habits are any of your business.
Hi. Hi, love. Hi. Hmm. How's your day? As usual, may mga drop-in patients. May mga excited sa bago nilang ilong. Mga gusto magpadagdag ng baba. Good for you. There's accomplishment. Hindi katulad ng sa akin. Araw-araw. Pare-pareho. It's so boring. Dahil kaya sa routine ng trabaho mo, ano kaya kung magkaanak na tayo? Love? Pareho natin pinapatay ang sarili natin sa trabaho. Para ano? Kung tayong dalawa lang, kahit naman umabot tayo 80 anyos hindi na tayo magugutom. Mabubuhay na tayong dalawa. Pero mas maganda kung meron na tayong palalakihin, pag-aaralin. What's wrong? Gaano na ba tayo katagal nagsasama? Puro na lang tayo trabaho. Kung hindi ikaw ang kailangan gumising ng maaga, ako naman ang kailangan magpahinga. Alam mo, hindi ko pa alam kung paano maging isang tunay na asawa. Ni minsan hindi mo pa inangkin ang aking katawan. Alam ko. Malaking pagkukulang ko sa'yo. Marami na akong pinuntahan, doktor. Ewan ko ba? Sa tagal ng pag-aaral nila, wala pa silang may tulong sa akin. Impotent ka? Yung kaibigan ko nga, may nirekomendang doktor. Mahusay daw. Nag-espesyalista sa Vienna. Dati mo na bang alam yan bago mo ako pinakasalan? God. Bakit pa? Para gawin mo akong pantakit sa mga kaibigan mo nang hindi ka nila mahalata? It's not fair, Jack. Tinulungan mo nga sa negosyo ang daddy ko, pero kinuha mo naman ako bilang kabayaran. Pag hindi pa nakatulong ang doktor na pinuntahan ko, ako na mismo ang pupunta sa Tokyo. May mahusay doon na espesyalista doon. Jack, bakit hindi mo pabayaan akong tumulong sa'yo? Asawa mo ko. Baka, ano malay mo, hindi mo na kailangan doktor. I'm sorry. Takot ako subukan at sabi ko, baka magkaroon ako ng mental blank. Sana naintindihan mo ako. Baka pati sa doktor hindi na ako maniwala. Mas mabuting subukan natin kapag nagamot na ako. Konti pasensya na lang, love. Hindi naman ako titigil hanggat. Please! Love! Love! Love, buksan mo ang pinto! Love! Pwede ba mag-usap muna tayo? Love! Alam mo naman, mahal kita, hindi ba? Please! Love! Please, love! Okay. Emmy, please do me a favor. Ano yon? Tawagan mo si Mike. Mike? Hello? Hello, Mike? Yeah, who's this? Si Emmy to. Oh, Amy. Hi. Hi, are you doing anything tonight? Busy ka ba? Medyo. May lakad kasi kami ng barkada eh. Talaga? Hindi bali na lang? Bakit? Ano yun? Kasi si Auntie Marie gusto sana magpa-escort. Gusto niyang lumabas. Pero kung hindi ka pwede... Hindi. I mean, I'm free tonight. Tsaka maintindihan naman ako ng barkada eh. Are you sure? Baka hassle. Hindi. What time will I pick her up? Around 7:30 or 8 dito sa clinic. Okay. Tell her I'll be there at 7 on the dot. Marie,
Relax lang. Baka mabigla ka. Malasing ka. I'm okay. Tsaka special night natin ito, di ba? Sabi mo, matagal mo nang gustong lumabas tayo. Eto na. At saka sabi mo rin, nung malaman mong lalabas tayo, nagpa-haircut ka pa para magpa-impress. Bagay ba? Lalo kapag gumapo. Kaya dapat lang, we make the most of the evening, okay? Toast. To your health. To your beauty. Tayo. Sa beach house namin sa Batangas. Naalala mo, before, dito magmamadyong ang mga mami? Yeah? Sige, I'll talk to him. Hello, Marie. Mike, Yeah. How are you? okay naman ikaw. Ito, hindi makain, hindi makatulog. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Malapit na mangyari yun. Marie, I can't forget what happened the other night. Mike, gusto nga sana kitang makausap tungkol dyan eh. I want to apologize. Baka sabihin mo, I took advantage of you. Dahil sa condition mo that night. Dapat siguro tinanong muna kita. But don't get me wrong, Marie. I wanted it to happen noon pa. I already dreamed of making love to you. Yun nga ang gusto kong linawin sa'yo eh. Hindi kita biniblame sa nangyari dahil kasalanan ko rin. Dapat kasi pinigilan kita hanggat maaga pa. Pangalawa, nangyari na yun at hindi na dapat maulit pa. Mike? May ginawa ba ako hindi tama? Hindi ka ba nag-enjoy? Mike, you were fine. Kaya lang hindi yun na ibig ko sabihin eh. Look, you're a very nice guy. Gusto kita. Kaya lang yung nangyari sa atin. Mali yun eh. Lasing tayo pareho. We were not in our right senses and we both got carried away. Kahit naman hindi tayo lasing nun, mali pa rin. Dahil may asawa ko at hindi ko dapat pinayagan nangyari yun. Nagigilty ka ba? Oo, at hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Kaya pwede ba intindihin mo naman ako? Ibig mo sabihin hindi na tayo pwede magkita kahit kailan? Of course not. Pwede pa naman tayo maging magkaibigan, di ba? Can I still call you up? Pwede pa ba tayong lumabas pa minsan-minsan? Masyadong maraming pasyente. I'll tell you what. Tatawagan na lang kita pag free ako.
Promise? Yeah. O sige, marami pa akong gagawin. Marie, I love you. Bye. Remember, I'll call you, don't call me, okay? Tumawag sa akin si Karina a few days before your last trip. Sabi niya sa akin, hindi ka pa rin nakakaalis doon. Miss na miss ka na raw niya. Kawawa yung pobreng bata. Iyak ng iyak, iyo. Nagtataka nga rin daw siya kung bakit gusto mo pa bumalik ng Pilipinas. In fact, you're doing very well sa trabaho mo doon. Dahil kung siya lang daw iyo mahusunod, gusto na niya magstay roon. Hiyang na hiyang siya. Ma, kung gusto niya tumira doon habang buhay, wala tayong magagawa. Na hindi yung pa alam kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Ano pang gagawin eh? Di mga buildings, mga bahay. Hindi ko sinasabi na hindi kayang gumawa ng townhouse in well. Ang punto ko lang, baka gusto pa niya magpahinga. Ay, naku, iho. May nakita na akong office para sa'yo. Malapit sa shop ko. Sabi ng may-ari, anytime daw pwede ka na magsimula. Okay? Mama. Bago kayo magpatuloy, meron akong gustong i-request. Number 1, ako ang pipili na magiging opisina ko. At number 2, ako ang pipili ng magiging kliyente ko. At number 3, kung kailan gusto magtrabaho, doon ako mag-uumpisa. Kung pwede sa inyo. Wala eh. She just left a few minutes ago. She's dining out with Uncle Jack. May gusto kong pasabi? Wala naman. I just wanted to say hi. Kasi tagal na kami hindi nag-uusap eh. She promised to call me up in 1 week. But you know, she never did. Eh, busy-busy kasi siya eh. Okay, just tell her I called up. Ano sa palagay mo, Emmy? Naniwala ba siya sa'yo? Eh, nakahalata ata eh. Bakit mo kasi siya pinagtataguan, Auntie Marie? Hindi naman sa pinagtataguan ko siya. Kaya lang umiiwas ako sa gulo eh. Pinagseselosan kasi siya ng Uncle Jack mo. Dahil napansin niya noon na malaki ang crush sa akin ng pobreng bata. Ang corny naman ni Uncle Jack. Ako nga, matagal na akong nagpaparamdam sa Mike na yan eh. Manhid ata. Ha? Pwede ba tayo mag-usap? Sure. Anytime. What's on your mind? May mabigat bang problema? Well, I'm sure alam niyo na yung totoong dahilan kung bakit ako umuwi. Yung nangyari sa inyo ni Karina? Isa na yon. Pero meron pa akong isang matinding dahilan aside from that. Let me guess. Si Marin, di ba? All those years na nasa Europe ako, hindi ko siya makalimutan. Naiintindihan kita, Noel. Alam ko mahihirapan kang malimutan si Marie. Ang mama mo lang kasi mapilit eh. Ayaw makinig sa akin. Ano ngayon ang nangyari sa kanya? She's already married, right? Nag-asawa siya ng isang business executive. She's now a successful cosmetic surgeon herself. May clinic siya sa Makati. Kailangan ko siya makausap. Dahil... Noel, I understand how you feel. May asawa na si Marie. She's no longer free. Kanya kung ako sa'yo, I'll just leave her alone. I'm sorry pa, hindi ko makagawa. Hanggang ngayon, si Marie pa rin ang nasa utak ko. Sabagay, kanya-kanya lang naman yan. Yung iba, ang sex appeal nila eh, sa pagiging chinita. Pero kung gusto mo ng round eyes, okay lang. O ikaw, Cora, kailan mo pa o-opera yung ilong mo? Pag naghintay ka pa, makunat na yan. Pag nagdesisyon ka na, sabihin mo lang. At libre ka sa akin anytime. Oh, Han! Oh, saan ka pupunta? Paano ka ba? Susundin kita at kakain tayo. Hindi kasi nakalimutan ko. Meron nga pala akong fitting sa couturier ko. Kaya binili ko kay Emmy na pag dumating ka, doon mo na lang ako sunduin. Oli ka na. Samahan na kita. And after that, we can have dinner. Okay. Mahilig ka talagang payamanin yung modista mo, ano?
Ito naman. Don't forget, beauty is my business. Dapat nag-dentist ka na lamang. Come in. Good morning. May I help I'd you? like to see Dr. Villar, please. May I have your name, please? Emmy, nakuha mo na ba yung Marie. Marie. Thank you. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Dati wala akong nararamdaman para sa'yo kundi galit, Noel. Pero unti-unti itong napalitan ng ngit-ngit. At naipangako ko sa akin sarili na kung magkataong magkita tayong muli, isang bagay lang ang sasabihin ko sa'yo. Para sa akin, tagal ka ng patay. At kabaliktaran naman ang ginawa ko. Sa tagal nating nagkahiwalay, wala na akong ginawa kung hindi ibuo ka sa aking isipan. It's the thought of you that kept me alive and helped me survive all those years in Europe. At si Karina, hindi ba siya ang dahilan kung bakit nagtagal ka sa Europe? Huwag mo nang paikutin ang ulo ko, Noel. Alam mo at alam ko rin na nilimot mo ko bago kita nilimot. Pinakasalan ko si Karina because I thought I lost you forever. Wala ka sinagot sa mga sulat ko, sa mga tawag ko. Anong gusto mo gawin ko? Okay. Nakapag-explain ka na. Siguro naman pwede ka na umalis. I have another appointment waiting. Kailangan ko siya makausap. Wala siya dito nasa ospital. Ang laki na ng atraso ng auntie mo sa akin, Emmy, ah. Bakit naman? Pangako niya, tatawagan niya ako, pero 1 week na wala pa ako naririnig sa kanya. Ano ba? Para akong gago nag-aantay sa wala, ah. Pag tumatawag ako, sinasabi mo, wala. She's out, she's busy. Ano ba? Tinatago na niya ako. Mike, mabuti pa sa ibang lugar na tayo mag-usap. Estorbo dito Come on, tell me everything about it para you'll feel better. May kantina dun sa basement. Tara, let's go. Divorce na kami ni Karina. Our marriage didn't work out. That's just too bad, Noel. Hindi man ako marunong magpatawad sa ginawa mo sa akin. Marunong pa rin naman ako maawa. Don't worry. Padadalang kita ng bulaklak at condolence card para sa pagkamatay ng pagsasama ninyo ni Karina. I don't need your sympathy. Kailangan kong pagmamahal mo. I want your love back. I'm sorry. Naibigay ko na sa iba. At wala akong intensyon bawiin. Di tulad mo na wala isang salita. Mahal mo ba siya kaya sa akin? We have a very good marriage. And I'm happy with him. Hindi yun ang tanong ko sa'yo, Marie. Mahal mo ba siya kaysa sa akin? O pinakasalan mo lang siya out of gratitude? Anong ibig mong sabihin? Ang sabi nila, ang mga Villar daw ang sumaklolo sa'yo nung gipit ang pamilya mo. At pinakasalan mo si Jack dahil malaki ang utang na loob mo. Ano akala mo sa akin? Pangtubos na isinala? Pangbayad ng utang? Kagustuhan ko ang pagpapakasal kay Jack. At hindi ako katulad na ibang tao dyan na parang robot na sunod-sunuran sa kanilang mga magulang. I've said everything I want to say to you, Noel. Sana naman ito na huli natin pagkikita. Pagbibigyan kita ngayon. But before I leave, once and for all, sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. At bukas na bukas alis na akong papuntang Europe. Umalis ka na. Hindi pa tayo tapos, Marie. Ginagawa niya akong parang tangat gago. Binubura niya ako sa buhay niya. Mike, I don't think it's like that. It's just that she considers you as a friend, and that's about it. Friends? Friends lang ba yung nangyari sa amin? For me, that was very special. Siguro nung bata pa ako, fantasy ko maging girlfriend ko siya. Pagkatapos nagkatotoo, gusto niya rin ako. Alam mo yung nangyari sa amin ng gabing yun? That was the best thing that ever happened to me. Mike,
walang intention si Auntie Marie iwanan si Uncle Jack. Besides, you know what I'm thinking? Masyado ka lang nagpapadala sa emotions mo eh. Mike? Mike, hindi ka dapat makipag-involve sa isang taong may commitment na sa iba. Because you're still young. You're single. You have your whole life and your whole future ahead of you. Sayang naman kung itatapon mo ang lahat na yun. Ang dapat mong hanapin ay isang babaeng babagay sa'yo. Someone who's as young as you. With no other attachments. Siguradong pag minahal ka ng babaeng yun, wala kang kahating iba. Mike? I'm sorry. Wala naman sa'yung diferensya eh. I just need more time. I'm sorry. It's okay. I understand. Ayun ho siya, oh. Salamat, ha? Hi, love. Anong ginagawa mo rito? Sino nagpapasok sa'yo? Nakaka-insulto naman ang bati mo sa akin. Bakit? Ibang tao na ba ako? Wala akong karapatan pumunta rito? Wala na talaga. As far as I'm concerned, tapos na ang marriage natin. Parang walang nangyari at hindi tayo nagsama. At wala na rin akong karapatan to try again? Nagpunta ako rito dahil alam ko hindi pa tayo hopeless. Everything should be given a second chance. At saka may pinagsamahan din naman tayo, hindi ba? Pagsasamang puro gulo. Selusan, awayan. Hindi na ako tanga para doble ng lahat ng ngayon. Paano ang batang dinadala ko? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Pababayaan mo siyang lumaki ng walang ama? Noel, kilala mo ako. Mataas ang pride ko. Kung ako lang sa sarili ko, kaya kong tanggapin, maski na hindi tayo magkabalikan. Kaya lang, magiging 3 na tayo ngayon. Please. Hindi na ako madaling lokohin ngayon. Kaya tama na yung drama mo. Ano ba ibig mong sabihin? Ba, grabe na pala yung pagsisinungaling mo. Pati sarili mo, naluloko mo na. Ayoko sana sabihin to. Pero kailangan. Para matigil na tong kalokohan na to. Noel, please. Patawarin mo na ako. I promise magbabago na ako. Walang pakialam sa batang yan. At mas lalo ko walang pakialam sa'yo na. Ilang buwan na ba tayo magkahiwalay? Kung ano ko yan, kapunan mo na. Saan mo naligay yung bata at malipatsan mo? Mahaba pa ang tatakboy ng buhay ko, Karina. Sinira mo na noon. At hindi na kita pababayaan tuluyang sirain ngayon. Bakit ba ganyan kakatigas ngayon? Sino pinagmamalaki mo? Yung doktora mo? Tignan natin. Doktora Villar? Yes? Pwede ba? Layon mo na si Noel? May asawa ka na, hindi ba? And I'm sure alam mo rin kasalan siya sa akin. The former Karina Cabarrus, if you don't know. Ang alam ko, kung hindi mo gusto ang kanyang pinupuntahan, siya ang dapat mong harapin. Ginawa ko na yan eh. Pero matigas pa rin siya. Sabi niya nga sa akin, magbabakasyon lang daw siya dito. Pero alam ko, gusto ka lang niya makita ulit. And you feel insecure about the whole thing. Palagay ko hindi dapat eh. Ikaw ang pinakasalan. Siguro ikaw ang mahal. Pero nagpunta na siya dito, hindi ba? Nagkausap na kayo? Pumasok siya sa klinika ko nang walang permiso. Katulad din siguro ng pag-iwan niya sa'yo nang walang pahintulot. Bakit hindi mo sa kanya itanong? Kung diskontento siya sa married life niyo, ibahin mo ko. Maligayang maligaya ako sa asawa ko. At kahit na gumapang ang mister mo pabalik sa akin, hindi ko siya tatanggapin. Pero bakit binabaliwala niya ako? Tinatalikuran nga, pati responsibilidad niya sa akin eh. At pati magiging anak namin, tinatanggi niya. Hindi kaya sa dahilang binibigyan mo siya ng pag-asa para magkabalikan kayo? Kung nagkakagulo kayo, wag niyo ako idamay. Pumarito siya at pinagsisigawan niyang diborsyado na kayo. At eto ko naman ngayon, pinagbibintangan mo kung inago ko siya sa'yo. All I can say, darling, is you deserve each other. Mami, pagsakay sa panel nito, lagyan mo ng foam.
Ayoko nang kamukha ng dati, may reklamo sa atin. Ma? Hi. Ma? Oo, hindi ganyan, ha? Dandahan. Ma, pwede ba kayong makausap? Sorry, Noel. Busy ako ngayon. Ganito gawin mo, ha? Sita, alika nga Ma'am? rito. Hanapin mo yung ating delivery receipt, and after that, tawagan mo si Mrs. Alcaraz. Sabi mo sa kanya, on the way na yung ating truck. Yes, ma'am. Oops, mali yan. Ayoko Can niya. I have a little of your time? Noel, busy ako ngayon. Pwede ba? Mami, tayo sa bahay mag-usap. O, tama yan. O, ganyan. O, sabihin sa akin pag ready na kayo. Iho, maupo ka din muna, ha? Mami, pag lunch break, we'll blow out to this Japanese restaurant. Ma, gusto ko kayong makausap. Now. Now, this very minute. Well, Ma, kailan kayo titigil sa pakikialam sa buhay ko? I don't know what you mean. Hindi niyo ba alam na dumating na si Karina sa Manila? At hindi niyo rin ba alam na nagpunta sa bahay kagabi? Well, Karina, okay. Okay, ganito yan. Tumawag siya sa akin at gusto ko na niyang kausapin. Hindi ko siya pwedeng pagbawalan. And I just thought that. And you just thought that pwede kaming magbalikan ulit. Ganun ba? Iho, she's still your wife. Hindi ko na siya asawa. Sa Europe kami nagpakasal. Doon din kami nag-divorce. Wala na kami ugnayan sa isa't isa. Oh, come on, Iho. Maari ba, maski hapano, may pagsamahan kayong dalawa ni Karina. It's your obligation to try and save your marriage. Ikaw pa naman ang lalaki. It's your responsibility to exert effort para mag-reconcile kayo na asawa mo. Diba? Depende sa klase ng asawa meron ako. Bakit? Ano ho ba hinahanap mo ni Karina? She's everything you could want in a wife. At isa pa, Iho, sa panahon ngayon, hindi ka na makakakita pa na isa pang katulad ni Karina. I'm proud to have her as a daughter-in-law. Will you still be as proud if I tell you what kind of a daughter-in-law you have? Nagkita na ba kayo mula nang dumating siyang galing Europe? Ma, she's 4 months pregnant. Matagal na kami hindi nagsasama. At hindi ko anak ang dala niya. Anak ng isang lalaking naka-affair niya sa Europe. I don't believe you. Hindi yung gagawin ni Karina. Tsaka isa pa, alam kong mahal na mahal ka niya. Hindi kami nagmamahalan, Ma. Yan ang hindi niyo maharap eh. Gusto niyo paniwalaan na kami ang para sa isa't isa. Yan ang nasa isipan ninyo at akong ginamit niyo para masunod ang gusto niyo. Well, sinusumbatan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo, obligasyon mo sumunod sa magulang mo. Wala akong obligasyon sa inyo ni Papa. Hindi ko ginustong isilang sa mundong ito. Pinasok ninyo ako sa mundo dahil gusto niyo magkaanak. Kaya kayo ang may obligasyon sa akin. Kailangan pakainin niyo ako, pag-aralin ako, bigay sa akin ang kailangan ko. And in return, I've been a good boy. I tried to be a good son to you. Ginawa ko lahat yun, hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Especially kayo, Ma. Pinakasalan ko si Karina because I didn't want to displease you. Ayokong masaktan kayo. Kung may utang man ako sa inyo, I'm sure bayad na. Because I've sacrificed the best years of my life in this marriage that was bound to fail from the very start. Noel, saan ka mapunta? Please don't stop me, Ma. Ano ba ang pwede kong gawin para patahimikin mo ko? We have to talk. Para kumalat sa buong Maynila na nakikipagkita ako sa'yo at masira ako sa asawa ko, ganon. Kung hindi na tayo pwede magbalikan, at least magkahiwalay tayo ng mahusay. Paano ka nga makikipaghiwalay sa dati mong nobya pero may asawa na? Just tonight, pagbigyan mo na ako. Hindi na kita istorbohin. Ano ba talaga ang gusto mong patunayan? Nasira ang ulo nating dalawa! Ano ba, Noel? Kalit na maghintay tayo at magtiis! Tawad mo ako! Sumama ako kay Karina! Kaya rito! Nagpakasal ka naman kung kanina magponsyong pilatong yun! Ngayon pinukumbinsin mo sa sarili mo na masaya ka! Sandalo rito! Kita naman ang lungkot sa iyong mga mata! Alam mo kung bakit? Pwede ba ibaba mo nga ako? Kahit matagal tayo nagkahiwalay, ni isang minuto hindi tumigil ang pag-ibig natin sa isa't isa! Ngayon, gusto ko mapagkaisa tayo. Ipadama sa'yo ngayon ang aking mga halik at yakap. At saka mo sabihin sa akin ngayon, wala ka ng pagmamahal. Katawan ko lang ba gusto mo? Eto, gawin mo lahat ang gusto mo.
Pagkatapos tingnan ko lang kung paano mo matikman ng madura sa mukha. Bakit mo ako pinaparusahan na ganito? Pinagsisihan ko lahat ng pagkakamali ko. Napatunayan ko sarili ko na hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Gusto kitang mabawi. Mabalik ka sa akin. Pero hindi dahil sa pinilit kita, kundi dahil sa gusto mo pa sa akin. Matagal na yon. At hindi na maibabalik. Hawak mo na ako. Pero binitiwan mo ako. Pinakawalan. May nakapulot sa akin na mas marunong magpahalaga. Siya na ngayon na nagmay-ari sa akin. Now, will you please take me back to my car? I'm really sorry for everything. Sana tuparin mo na yung sinabi mong hindi mo na ako istorbohin kahit kailan. Sinabi ko lang naman yun dahil akala ko magkakayos na tayo. Umurong ka na naman. Kahit kailan hindi ka na nagkaroon ng isang salita. Ang iisa lang naman sa akin, yung aking pag-ibig. Noel, masisira na talaga ulo ko sa'yo. Narinig, Mike! na raw siyang guluhin. Mike, ano? Pare, pwede ba may pinag-uusapan lang kami? Noel, please. Talaga, no? Sino ka ba? Mike, ano ba? Dati niyang boyfriend. Ikaw, sino ka? Boyfriend niya ngayon. Bakit? Mike, ano ba? Pare, hindi ako naghahanap ng gulo. Ha? Mike, ano ba kayo? Tumigil nga kayong dalawa. Tigilan niyo sabi yan eh. Ano ba kayo? Bahala kayo. Sweetheart, Oh, ba't ngayon ka lang? Kumain ka na ba? ako lang ang mahal mo, hindi ba? Wala nang iba? Love, I think you're tired. Sige na, magpahinga ka na. Tatapusin ko lang ito binabasa ko. Mike, bakit? Ano nangyari? She never really loved me. Pinaglaruan niya ako. Ang feeling ko. Akala ko I was special to her. Akala ko i-love siya sa akin. Pala, niloko niya lang ako. Walang kwentang tao ang Auntie Marie mo. Mike, hindi ka niloko ni Auntie Marie. I think kahit na papano, she cared for you in her own way. I hate her. I hate her. Halika nga, pumasok ka nga muna sandali. Amy, huwag kang umalis. Please stay here. Kailangan kita eh. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Oh, nakatulog ka ba mabuti? Oh, ikaw. Eh, hindi eh. Bakit? Eh, paano? Pinanood ko yung pagtulog mo. Here's your juice, oh. Pinaghanda kita ng breakfast. Eto nga pala yung sandwich mo. Ano gusto mo, butter or jam? Kahit ano. Tell me, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin? Malay ko, baka makalimutan mo si Auntie Marie at ang konti magsisilbi ko sa'yo, ang maalala mo. Basta ako kahit magkano pa. Hindi na ako sasama sa hapon. Kung ano-anong pinagawa sa akin, hindi ko masikmura. Nasubukan mo na ba, Arabiano? Mas lalong grabe, pare. Isusumpa mong pinanganak ka.
Kasi naman kayong dalawa, sinabi ko na sa inyo, humanap na kayo ng permanenteng hahawak sa inyo. Oo! Madali sabihin niya, porkit meron ka na. Ba, Akala mo ba araw-araw ka makakita ng ganyan? sandali pare ha, tuloy nyo lang. Ang yabang mo makaporma. Gusto mo suntukan tayo? Jerry? Pare! Sino ba naman ang makakakilala sa'yo? Eh, may bato ka pa sa tenga. Para kang New Yorker. Loko, lakas makadidal yan. Upo ka. Tol, kamusta na? Okay lang, pare. Ikaw? Kita mo naman, sira pa rin ang ulo. Pasensya ka na, pare. Hindi kita nakakilala kaagad eh. Iba ang dating mo, ang forma. Akala ko na kung sino artista. Uy, iba na talaga dating ng kaibigan mo ngayon. Pare, natatanda mo ba yung camouflage na pants at saka yung Mickey Mouse na t-shirt na palagi kong suot sa klase noon? Who can forget that, pare? Yun ang uniform mo tuwing MWF. Well, uniform na ngayon yun ng houseboy namin. Pinasa ko na sa kanya. Total, matagal na niyang inaawitan sa akin yun. Pare, yan ang milagro. Siguradong may matinding dahilan kung bakit ginave up mo yun. It's a long story, pare. Estudyante pa lang naman tayo eh. Sinabi ko na sa'yo, yayaman ako. Ikaw, pare, balita ko nag-abroad ka. Oo. Karating ko nga lang eh. Wala pa akong isang buwan dito. Dapat pala eh, medyo i-blow out kita. Okay ba sa yung steak dinner? Okay. Pare, ang ganda ng sounds ng kotse mo. Para tayong nasa disco. Pare, magkano ba ang nagastos mo sa accessories? Not a cent, tol. Sagot lahat ni Airpat yan. Bakit? Nag-asawa na naman ba airmat mo? Hindi yun ang ibig sabihin, tol. Sinagot lahat ng sugar daddy ko yan. Oh, bakit naman ganyan kang makatingin sa akin? Ngayon ba lang ba narinig ang salitang yan? In other words, may nag-aalaga sa akin. At hindi babaeng tinutukoy ko. Yun ba yung long story sasabihin mo sa akin? To make it short, commercial model na ako ngayon. Siguro napapanood mo ako sa TV dahil dalawa sa mga commercial ko are out. Yung isa para bang sa insect spray. Tapos yung isa naman brief. Layo, no? Eh di, habulin ka ngayon ng mga babae. Yung kaso nga naunahan sila ng Ascorera di Mama ko. Nakilala ko siya sa pagmumodel ko. In fact, makakasama natin siya ngayon dahil siya ang taya sa dinner natin. Halika na, let's go. Pare. Teka, pare. Gusto mo pa ba ako dyan? Baka naman nakakaya dun sa kasama mo eh. Alam mo naman, 3 sa crowd di ba? Okay lang, tol. You know, this guy's really nice. Decente siya, kahit medyo... I wouldn't let you meet him kung hindi siya okay, di ba? Oh, total nandito ka na, halika na. Patay. Naunahan na naman ako. Bakit? You know, man, the trouble with this guy is that he's always on time. Sino? Sigurado may sermon na naman ako. Sino? Ayun oh, yung may bigote. Mas macho pang ang tignan kaysa sa akin. Hindi mo akalain na... Halika na. Pare, tika mo na. Buti pa mauna ka na ron. Pupunta lang ako ng CR para pagbalik ko tapos na ang sermon. Sige. Ha? Sige. Hi. Hi. Sorry na late ako Okay lang. Siya nga pala, may kasama ako. Dati kong kaklase. Baka sakaling ma-discover mo siya. Pwede siya mag-model. Sure. Nasaan? Pumunta lang sandali sa men's room eh. Oh, ano gusto mo inumin?
naman ng kaibigan mo. Mukhang wala naman yata eh. Relax. Baka naman pag nakita mo yun eh, makalimutan mo na ako. Ikaw naman, oh. Hello? Hello, ito ba ang clinic ni Marie? Yes, it is. Pwede ba siya makausap? Who's calling, please? Si Noel? Just a while. Yes? Hello? Auntie Marie. Si Noel daw. Sabihin mo umalis ako nakipag-meeting. Bahala ka na, basta gumawa ka ng dahilan. Hello? I'm sorry, but the doctor's out. You want to leave any message? Hindi na bali, tatawag na lang ako ulit. Thank you. Okay. Bye-bye. Andyan na ho. Andiyan ba, senyora mo? Wala po. Hindi ba kaya nagpunta sa opisina? Hindi ko po masasabi, sir eh. Sige. Thank you, ah. Opo. Hi, good morning. Andyan ba yung mommy ni Mike? Wala ho eh. Pumasok ko sa opisina. Sino ho ba sila? Ako yung girlfriend ni Mike. Bagong girlfriend ni Mike? Bakit? Sino dati? Wala ho. Tuloy kayo. Anong ginagawa mo rito? Ito, iniistorbo yung pagtulog mo. Ang tulog ko o ako? Mike, pakilmate. Nakakahiya eh. Huwag mo nang isipin yung aming maid. Pumasok ka dito sa kwarto ko. Ngayon, preso na kita. Wait. Listen to me, Mike. Kaya ako pumunta dito dahil may surprise ako sa'yo. Ano yun? How would you like to go to Tagaytay and spend a whole day with me? Alam ba kung ano iniisip ko kanina naliligo ako? Ano? Baka nananaginip lang ako at paglabas ko dito, wala ka na. Ulol, get dressed at sayang yung oras. I'll just freshen up. I'll go to your comfort room. Okay. Ang ibig mo sabihin, 3 times a week ka natutulog sa apartment niya? Oo, pare. Ha? Pagdating ko ron, para akong hari. Pinagluluto ko ng masarap na pagkain, minamasahe pa ako. Pagkatapos? Nanonood kami ng Betamax. At pagkatapos? Nakakatulog ako habang minamasahe. Mapihira ka, pare. Pero, alam niyo, pare, may sinabi sa akin nung isang araw eh. Ano, pare? Yaman din lamang daw na halos sa kanya na ako nakatira. Ano, magpapakasal na kayo? Hindi. Ako na ang pinagbabayad doon sa kalahati ng renta ng apartment niya. Natural. Maghahanap siyempre ng patas sa labanan. Ikaw naman kasi, ba't babae pa kinuha mo eh?
O ano? Nakatulog ka na ba dyan? Okay lang ako. Oh, tuyo na baso niya na. Basahin, basahin! Kaya nga pala, Tol. Ba't nga pa bigla ka nawala nung isang gabi? Lumamig tuloy yung steak mo. Sabi nga ni Jack baka raw nalunod ka sa inidoro eh. Pasensya ka na, pare. Sa mapagramdam ko. Sayang, hindi mo nakilala si Jack. Siguradong matitipuhan ka rin noon. Baka sakaling gawin ka niyang... Si Marie, nandiyan ba? Yes, sir. Sasabihin ko, sandali lang ho. Hindi na bale! Sir, dinho muna kayo sa labas. Di bale, ako bahala. Nora. Julia? Marie, mag-uusap tayo. At hindi mo ako paalisin. Baka nakakalimutan mong bahay ko ito. At wala kang karapatang mag-iskandalo rito. Aalis ka, ipapupulis kita. Sige, papulis mo ako. I don't care what you want to do to me. Pero gagawin mo lang yun pagkatapos mo makinig sa akin. Kung uulitin mo lang sa akin yung mga sinabi mo noon, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Dahil uulitin ko rin sa iyo mga sinagot ko. Get out of my life, Noel. Marami kang hindi naiintindihan. Are you going to leave? O baka gusto mong gisingin ko ang asawa ko para siya mismo ang sumipa sa'yo palabas sa bahay na ito? Ba't hindi mo siya iyayin bumaba rito? Para tatlo tayo magkaharapan. While I reveal your husband's darkest secrets about Ano ba himself. ang pinagsasabi mo? There's nothing about Jack na hindi ko pa alam. At wala kaming sikreto sa isa't isa. Don't be too sure about that, Marie. Sabi nga nila, the wife is always the last to know. Are you trying to say na merong ibang babae ang asawa ko? Na meron siya ibang pamilya? Ha! Save your breath, Noel. Ako lamang ang babaeng minahal ng asawa ko sa buong buhay niya. At ni sa isipan, ni minsan hindi pa niya ako pinagtaksilan. Tama ka, Marie. Naging faithful sa'yo si Jack. In fact, he has not betrayed you for another woman. Hindi naman babae naging karibal mo eh. Kundi... Kundi ano? Bakla ang asawa mo, Marie. That's a lie. Damn you, that's a big fat lie. I'm sorry, Marie. At ako pa nagsabi nito sa'yo. Pero alam ko naman eh. Sa haba ng pagsasama ninyo, naramdaman mo na rin yun. Alam mo na yun. Masakit nga lang pero mamukha ko pa sa'yo. Ngayon ko napatunayan kung anong klaseng tao ka talaga. Gagawin mo ang lahat para makuha mo ang gusto mo. Wawasakin mo ang pagsasama namin ni Jack. Sisirain mo ang kanyang naging kasalanan niya sa'yo. Kundi ang mahalin niya ako ng masigit kaysa sa pagmamahal na ipinakita mo. Naganap ako ng isang matinding dahilan para mabawi ka sa asawa mo dahil mahal kita, Marie. Nakita ko with my own two eyes. Your husband. Kaibigan ko ang lalaking itinuring siyang sugar daddy. Never give up, will you? Marie! Marie! Hanggang diyan ka na lang. Marie! So help me, uubusin ko laman ito sa katawan mo pag hindi mo binawi ang lahat ng sinabi mo tungkol sa asawa ko. Marie, harapin mo ang katotohanan. Alam kong alam mong hindi ako nagsisinungaling. All these years, sinubukan mong burahin ang lahat ng doubts mo tungkol kay Jack. Dahil ayaw mong mabulabog ang mundo mo. You had illusions. You had fantasies that you had the best marriage. Too bad. Illusion lang ang lahat ng yun. Sige. Kalabitin mo na. Ano pa hinihintay mo? Patayin mo na ako. You'll be doing me a big favor. Ngayon at alam ko na kung sinong mas matimbang sa puso mo. Mas mabuti pa nga sigurong patay na ako. Kaysa nabubuhay ako kung wala namang pagmamahal mo. Wala na akong iisipin pa. Tuturin ko na rin tong parang kamatayan. Iwan mo na lang ako mag-isa. Please.
Jack? Hmm. Jack? Naisip ko, bakit hindi tayo umalis? Mag-abroad. Kahit 1 buwan lang. Just you and I. Matagal na tayo hindi nagbabakasyon eh. Puro trabaho na lang tayong dalawa. Nakakalimutan na natin ang isa't isa. I think we need time to be with each other again. Away from all the hassles of our work. Alam mo, yan din ang nasa isip ko. Oh, nasa kotse na mga maleta ko. Eto na rin mga gamit ko eh. Pero sandali lang dahil may ibibilin lang ako sa Mayordoma, ha? Ako rin, may nakalimutan sa itaas. Tumatanda na talaga tayo. Pareho tayo nagiging malilimutin. You know what? What? I don't mind growing old with you. You mean that, sweetheart? I love you. I love you too. O sige, kunin mo na yung kukunin mo sa itaas, ha? Sandali lang ako, baka maiwan tayo ng eroplano eh, ha? Okay. Julia, halika. Huwag mong kakalimutan, ha? Kukunin mo at ililista mo lahat ang tatawag dito. Kunin mo lahat ang kanilang messages, ha? Dearest Marie, mababasa mong sulat na ito pag-uwi mo sa Pilipinas na nag-iisa. Magdadahilan na ako na kailangan ko pang maiwan sa Amerika dahil sa aking trabaho. Pero gagawin ko ito para ibigay ko sa iyo ang kalayaang dapat noong ko pa sa iyo sinoli. Alam kong hindi kita napaligayan ni minsan at hindi kayang paligayahin kahit kailan. Pipilitin kong maayos ang ating diborsyo para naman magkaroon ka ng karapatang lumigaya sa piling ng lalaking tunay mong minamahal. Tanggapin mo ang pasasalamat ko sa tahimik mong pagtitiis, ang paghanga ko sa tatag ng paninindigan mo sa iyong tungkulin bilang asawa, ang pagsaludo ko sa tibay ng pagtatanggol mo sa akin. Gayong alam mong totoo ang mga bintang ng dumalaw mong kaibigan. Sana'y matagpuan ko ang aking sarili sa aking pangingibang bansa at sana'y hindi pa huli para balikan mo ang tunay mong pag-ibig. Sa aking damdamin, tunay kitang minahal. Sayang at wala sa aking katawan ang lakas ng aking damdamin. Tatanggapin mo sa ating abogado ang lahat ng mga papeles na naglilipat sa iyo ng aking mga ari-arian. Sana mapatawad mo ako sa lahat kong mga pagkukulang, lalo na sa naksaya mong kabataan. Lagi kong dalangin ang iyong kaligayahan. Nagmamahal, Jack.
Anong gusto mong palabasin yan? Pagsisisi. Pag-iingi ng tawad. Nung nabasa ko yung ginawa ng kasama mo, naisip ko, baka narinig niya ako. Mula nung hindi ako mapatulog ng aking konsyensya. Matagal na bago ka pa dumating at nagdiskurso sa bahay. Mayroong na identity crisis si Jack. Kumisa nagsasalita siya sa kanyang pagtulog. Naririnig ko ang kanyang impit na hikbi. Salamat. Lumuwag ang aking kalaban. Ano ngayon ang plano mo? Wala. Kundi ipagpatuloy ang pagdarasal at pagluluksa. Pero kailangan tumuloy ang buhay. Hindi tumitigil ang lahat dahil namatay ang isang malapit sa atin. Minsan na ako nagplano at nangarap. Mabuti siguro kung tanggapin ko na lang kung anong dumating. Bigyan natin ng huling pagkakataon ng ating sarili. Binigay mo sa kanya ang kahapon. Bigyan mo sa akin ang bukas.